Good day mga kapobringin, isi-share ko po sa inyo ang DIY paano linisin ang ating spark plug. Ang una naman po ay tatanggalin natin yung linya ng gas papunta doon sa may carburetor. At isarado po natin yung tangke natin para hindi natatagas yung gasolina. Pag nahugot na po natin yung carburetor o natanggalan natin, simulan na po natin tanggalin itong maliliit na screw na nasa ilalim ng carburetor. Siya po yung naghahawak doon sa deposit ng fuel natin para umakyat papunta dun sa ating makina at bubuga dun sa may exhaust. Kaya tatanggalin na po natin siya, yung tatlo. Ayan po. Gamit lang po yung Phillips screw. Tapos bubuksan na po natin. Ayan po. Wala na po siyang gasolina kasi na-drain ko na po yan kanina. Kaya wala na pong laman. At itong tatlo pong maliliit na tornilyo sa loob ng ating karburador, ayan po sa baba, ayan po yung pinaka main adjuster. Diyan po ang nagkukontrol ng hangin at gasolina. Ang tatanggalin lamang po natin dyan sa tatlo ay yung dalawa, isa sa gitna at saka sa taas. Yung nasa gitna po, yan po ang pilot jet na tatanggalin natin. Kasi may butas po yan, titingnan po natin kung may nakabara. Tapos hahanginan natin, kahit hihipan lang natin yan, makikita natin yung butas. Pag itutok mo siya sa araw, pag tinitingnan mo, pag may makikita kang puti, ibig sabihin nun na wala siyang bara. Pero kung hindi, pag wala kang nakita na bilog dun sa pilot jet na yan, ibig sabihin yan barado na. Kaya kailangan nating tanggalin at linisan ng gasolina. Yan. Yan po yung pilot jet. Yan. Kahit itutok nyo po sa liwanag, makikita nyo po kung may butas. Kasi kung walang butas, ibig sabihin nun barado na siya. Kahit hihipan nyo lang po siya, ay kayang-kaya po. Basta lalabas yung hangin, ibig sabihin wala siyang bara. At susunod po nating tanggalin ay yung main jet sa taas. Yan, yung mahaba doon sa taas, yun po yung tatanggalin natin at lilinisan din natin yan para walang bara kasi may mga butas po yan, yung dalawa na yan, main jet tapos yung pilot jet. Tapos kukuha tayo ng gasolina dito sa ating tangke, yan, yung sakto lang, yung panglinis lang natin sa ating karburador. At umpisa na po nating kuskusin o linisin gamit ang gasolina at itong di na nagamit na toothbrush, yan po. Kuskusin lang natin ng kuskusin yung madudumi. Daming itim-itim sa loob, tapos sa labas, tsaka yung mga lagayan ng pilot jet, main jet, tapos yung sa floater yung may black sa taas. Lalagyan din natin ng gasolina yan para makuskus at matanggal yung mga debris o di kaya mga nakabara na nasasali sa gasolina para maganda po yung kakalabasan ng buga ng ating carburetor. Malinis po yung loob. Ayan. Kuskusin natin sa likod, harap, sa ilalim. Wala naman pong madadamage dyan kasi yung brush na yan ay nylon naman. At itong pilot jet ay kuskusin natin. Lalagyan po natin ng gasolina. Tapos hihipan natin yung butas na yun. At titingnan natin kung lalabas pa ba yung hangin. At pag malinis na po at wala na pong barado, yan, okay na po yan. At sumunod na po natin alugin at lagyan natin ng gasolina yung ating tangki ng karburador at brushan din natin. At ito, malinis na po siya, ay babalik na po natin ang ating mga needle at pilot jet, main jet at floater. Yan, malinis na po siya. Babalik na po natin lahat ng tinanggal natin na parts sa ating karburador. At ang gagawin natin, tamang higpit lang po siya. Huwag po nating masyadong pirasahin. Pag inikot natin at mahigpit na, okay na po yun. Huwag nating sobrang higpitan. Yan. Malinis na po siya. Wala na pong bara-bara sa gilid o di kaya madudumi. Wala na po. Kasi nahugasan na po natin ang gasolina at na-brush na rin po natin yan yung loob na yan. Yan. Ibabalik na po natin siya. Lagay na po natin ang tatlong screw na maliliit. Yan. Na nahugasan na rin po natin ng gasolina. O pagbalik ay kailangan saktong higpit lang din po siya. Yan, tamang higpit lamang po para maiwasan po natin ang pagka-loose thread. Yan, tamang higpit lang po. Yan. At pagkatapos nating matakpan ng ating karburador, ay sunod naman po natin itong slider
or throttle guide. Siya po yung humahatak ng gasolina papunta po sa ating karburador at sa tangke po para magkakaroon ng power ang ating motorsiklo. Yan. Itulak nyo lang po yung spring ng husto, idiin nyo at kakapit na rin po yung throttle niya, cable. At pag nabalik nyo na po siya sa dati, yung cable na yan tsaka yung spring tsaka yung lagayan ng karayom ng slider, yan po, ay isunod natin siyang ipasok dun sa pinakaulo ng ating karburador. Kailangan tugma po siya. Yan, yung guhit sa gilid ay kailangan hindi siya tatama dun sa needle. Yan, kailangan nakalubog po siya. Yan, ibig sabihin nun, swak siya kasi nasasara po at natatakpan siya. Yan, tamang higpit lamang po. Yan, tama na yan. Higpitan na natin ng gusto. Yan, tatanggalin natin itong nakatakip para iwas sa alikabok. Kaya hinarangan po natin yun ng towel at isusunod na natin na isasalpak o ibabalik sa ating makina. At yan po, nabalik na po natin ang ating karburador at ibabalik na po natin ang mga tornilyo sa karburador at itong gas line. Yan, iangat po natin para papasok na po yung gasolina pababa doon sa ating karburador. So yan, ichuchok na po natin para tuloy-tuloy yung gas na maiipon doon sa karburador at para ma-start na natin. Yan, testing natin kung gumagana yung throttle o yung para sa gas. At okay po umandar at nagre-response po ang ating throttle. Yan, pag binomba po natin siya ay smooth na yung ating karburador at walang palya. At dahil malinis ang ating karburador ay bumalik na po siya sa stock at sa tamang kondisyon. Maraming salamat kapobre, ride safe.